Hi guys, I am Slay and welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang mga gamit ng isang civil engineering student sa mga unang taon niya sa college, or basically, the Civil Engineering Starter Pack. Bakit Civil Engineering Starter Pack? Kasi ito mga gamit na ipapakita ko sa inyo, mostly is magagamit mo lang sila sa mga unang taon mo sa college, sa mga unang taon mo like first year and second year, pero mahalaga na meron ka pa rin ito, mahalaga na bilhin mo sila kasi talagang makakatulong sila sa iyo at magagamit mo sila sa mga unang taon mo sa college. Although yung iba dito is magagamit mo rin naman sila hanggang sa pag-graduate mo, or maski magka-work ka na is magagamit mo pa rin yung ilan sa mga gamit na ipapakita ko sa inyo sa video na to. Kaya ako ginawa itong video na to para makatulong sa ating mga freshmen na civil engineering students para malaman nyo kung ano ba ang mga gamit ay isang civil engineering students na gagamitin natin sa ating pag-aaral. Kaya naman, wag na tayo masyadong marami pang sinasabi, simulan na natin! Bago ang lahat, magpapakilala muna ako sa inyo kasi baka iba sa inyo tanungin, ano bang karapatan itong tao na to para sa video na to? I am currently a third-year civil engineering student sa Technological University of the Philippines, Manila, and yung mga gamit ay papakita ko sa inyo is yung mga nagamit ko personally and karamihan din sa mga klase ko or sa mga kabatch ko na ginamit namin sa mga first year or second year days namin. Pero alam ko ng iba sa mga gamit na to is magagamit natin hanggang sa ating pag-graduate or maski magka-work na tayo, so talagang gusto kong i-share sa inyo ito guys. So now, i-introduce ko na sa inyo ang Civil Engineering Starter Pack and hinati ko sila sa dalawa. Una is yung mga gamit na mostly magagamit lang natin sa mga unang taon natin sa college, sa first year or second year, ganyan. And pangalawa naman is magagamit natin hanggang sa graduate na tayo, or magka-work na tayo, or hanggang sa mamatay na tayo. And first one sa ating mga gamit na mostly sa mga unang taon lang sa college ay ang ating drawing materials. And unang-una dyan ay ang ating mga lapis. So sa civil engineering, dito na tayo medyo magpapaalam sa Mongol na lapis dahil kakaiba na ang lapis na gagamitin natin, especially sa mga drawing subjects. And meron ako dito ngayon sa ating mga charcoal pencils ay galing sa Staedtler and Stabilo. Itong mga lapis na to is meron pa siyang parang coat and nagkakaiba-iba sila sa shading or sa texture, ganyan. And ang ginagamit ng civil engineering ay ang HB. So ito siya. Ayan, HB yung parang kanyang category. So bakit HB yung ginagamit natin? Kasi I think ito yung pinaka, sabihin nating appropriate para sa ating mga drawing subjects or drawing plans, kasi ito yung mga mas malapit sa texture ng isang printed na material. Ibig sabihin, kapag ginamit mo itong mga gantong lapis is kaya nyo maging mukhang printed. Kaya naman, ito yung parang naging standard na drawing pencil ng mga civil engineering or pati na rin yung mga ibang engineering courses and maski yung mga architecture students. Ngayon, dahil lapis lang naman to, hindi sa lahat ng oras is sobrang pointed ng kanyang tip, kaya gumagamit tayo ng mga mechanical pencil. Ngayon, ang chismis dito sa mga mechanical pencils is mahal sila generally. And sa kasamaang palad, totoo yun. Pero meron ako i-share sa inyo na hack or tipid tips para hindi kayo gumastos ng malaki sa mga mechanical pencils. Itong mechanical pencil na meron ako, na hindi ko alam kung bakit kulay violet, ay isa sa mga pinakamurang mechanical pencil na nabibili noon. Bumili ako nitong mumurahing mechanical pencil dahil ang mahalaga lang naman na mahal or magandang quality is yung kanyang lead. So after itong mumurahing mechanical pencil, dito na kayo bibili ng mahal or magandang quality na lead. So ang suggested ko na brand ng lead is Staedtler. Ito siya. Ayan. And of course, HB din yung bibili yung LED. Ngayon, ang gagawin mo lang, tatanggalin mo yung LED na nakasama dito sa mumurahing mechanical pencil and saka mo i-refill itong mamahaling LED. So, problem solved, hindi ka gumastos na malaki para sa mechanical pencil mo. Ngayon, kung meron tayong mga lapis, syempre dapat meron din tayong pantasa. Pero, dahil kakaiba ang ating mga lapis, kakaiba din ang ating pantasa. At ito siya. O diba, malaki ang chance na ngayon laki nakakita ng ganitong klaseng pantasa. Ang tawag dito ay sandpaper sharpener. Dito natin tinatasa ang ating mga drawing pencils. So, ang gagawin mo lang is itong drawing pencil mo is ikikis-kis mo siya dito sa kanyang sandpaper. And ito, makikita nyo pa yung mga pagtatasa na ginawa ko sa nakaraan. Ito yung itsura niya kapag hindi pa nagagamit. Ayan, malinis na sandpaper. And ito naman after. So, ikikis-kis mo lang yung tip nitong ating drawing pencil and ayun, matatasa na siya. So, ngayon, meron ka ng lapis and meron ka ng pantasa and alam mo na ang kasunod doon, pambura. And kagaya kanina, kakaiba ang ating lapis, kakaiba ang ating pantasa, kakaiba din ang ating pambura. Ngayon, yung itsura niya is hindi ganun kakaiba, pero naging kakaiba siya dahil sa presyo niya. Ngayon yun na mararanasan ang mga pambura na umaabot ng 50 pesos kahit ganito lang kaliit. Ngayon, ang suggested ko na brand ng pambura is kung ano din yung brand ng drawing pencil mo.
mo. For example, meron kayong drawing pencil na Staedtler, dapat ang pambura nyo is Staedtler din. Para sure na sure kayo na kapag ito yung pambura na ginamit nyo, is wala na talagang matitira or bahid ng lapis na ginamit nyo dun sa ating papel. And yun din yung dahilan kung bakit mamahalin itong mga gantong pambura kasi talagang sobrang linis nilang magbura. Ngayon, meron ka ng lapis, meron ka ng pantasain, meron ka na rin pambura, so kumpleto ka na ba? Hindi pa. Sa pagbura, meron pang isang technique or tool na ginagamit para mas malinis pa talaga ang ating pagbubura. At ang tawag doon ay ang ating eraser shield. So, ito yung itsura niya. Ayan. Itong eraser shield, meron siyang mga butas or parang patterns, ganyan. And ginagamit mo siya kapag magbubura ka sa mga drawing mo. For example, merong part ng drawing mo na sobrang liit lang pero kailangan mo siyang burahin. Pero malaki yung mga pambura mo, hindi mo naman pwedeng laging gupitin yung pambura mo para maging maliit siya, para maging malinis yung pagbubura mo. So, gumagamit tayo ng eraser shield para malinis nating mabubura yung mga maliliit na parts na yon. And meron din siyang mga shapes para talagang ma-sure natin na yung part lang na buburahin natin yung mabubura sa ating papel. So, napaka-useful nitong eraser shield sa pagbubura ng mga maliliit na details and sa pagbubura ng mga pagkakamali mo. So next one, of course, hindi lang naman lapis ang ginagamit ay isang civil engineering student. Gumagamit din tayo ng tinta. And I think narinig nyo na to sa mga engineering students na ang pinaka-patok na brand ng ballpen ay ang Gtech. Pero itong sasabihin ko sa inyo ngayon, never akong gumamit ng Gtech. Una-una dahil wala akong pambili. De seriously, kasi talagang hindi natin madideny na mahal talaga ang mga Gtech and para sa akin, hindi siya practical, especially sa akin na hindi naman maganda magsulat. Kaya ayun, feeling ko walang karapatan yung kamay ko na humawak ng Gtech kasi masasayang lang yung pinambayad ko doon sa mamahaling ballpen na yon. Pero meron tayong alternative na brand na ballpen na hindi kamahalan pero masasabi ko na medyo may kalayuan pa rin yung quality nila doon sa Gtech. And yun ay ang Finetech by Dong-A. So ito ay isa rin sa mga popular na ballpen na ginagamit ng mga civil engineering students kasi maganda rin ang quality niya at hindi pa siya ganun kamahal. And ang common na ginagamit ng civil engineering student na Finetech is 0.3. Kasi yung 0.5 medyo makapal siya ng konti kaya mababawasan ng konti yung kumbaga neatness ng papel mo. And yung 0.2 naman or 0.1 naman parang sobrang nipis naman niya. So 0.3 talaga yung ginagamit ng mga civil engineering students. So ginagamit to most of the time syempre kapag nagsusulat ka or sa mga solutions mo para maging malinis to and minsan din sa mga drawing subjects. So again, kung wala kayong pabili ng Gtech, pwede kayo lumipat dito sa Finetech. Pero kung marami naman kayong pabili ng Gtech, edi go! Next one sa mga gamit ng civil engineering student sa mga unang taon niya sa college ay ang ating templates. So meron ako dito ang template ng furniture, ellipse, and circle and ito yung mga ginagamit ng mga civil engineering students sa first year or second year. Napakahalaga nitong mga templates na to, especially itong circle template kasi magagamit mo sila sa mga drawing subjects mo or pati rin sa mga ibang subjects na alam mo yun parang nagre-require ng mga shapes, ganyan. And ito, pwede mo makuha yung mga shapes na yun dito sa mga templates na to. So bakit ko nasabi na sa mga unang taon mo lang magagamit mostly itong mga templates na to, yun ay dahil hindi naman habang buhay magma-manual drawing ang isang civil engineering student. Lilipat din tayo sa digital or sa mga softwares. Pero talagang sobrang magagamit mo itong mga templates na to sa mga manual drawing, so mahalaga pa rin na meron ka nito. Another one na mahalaga sa civil engineering students ay ang mga papel na to. So ano to? Ano itong mga guhit-guhit na to? Ano itong mga papel na to? Ito ay ang mga guide mo sa engineering lettering. So I think bago kayo pumasok or bago kayo mag-enroll is narinig nyo na dapat ang tungkol sa engineering lettering. So ito yung distinct na font or lettering ng engineering kung saan hindi siya parang basically naka-caps lock lang. Meron siyang stroke na sinusundan and meron din siyang sukat and ito yung mga guides na ginagamit para doon. So mahalaga na meron kayo nito and meron din siyang iba't ibang sukat, pwedeng 5mm, 3mm, 4mm, ganyan. Depende sa kung ano yung nire-require ng prof nyo. And talagang sobrang magagamit yung mga guide na to, lalo na kung meron kayong strictong prof na lahat na ipapagawa sa inyo is kailangan naka-engineering lettering. Pero ayun nga, magagamit mo lang to sa mga unang taon mo sa civil engineering kasi hindi naman habang buhay gagamit ka ng mga guides nito pero mahalaga pa rin na meron ka nito. Next one sa ating mga gamit ay ang periodic table. Of course, gagamit tayo ng periodic table kasi meron tayong mga chemistry subjects sa ating mga unang taon sa civil engineering and mahalaga na meron ka nito personally kasi mahirap na maghiram-hiram ka pa sa ibang mga klase mo. Pero hindi mo naman siya kailangan kabisaduhin, so huwag ka mag-alala, hindi naman siya ipapakabisado sa ng prof mo. And masaya siyang gamitin, especially for me na favorite ang chem. Next one ay ang mga light boards. So, palaki na palaki yung mga gamit ay papakita ko sa inyo. So, itong mga light boards, from the name itself, light, ibig sabihin itong mga surface ito ay umiilaw. Yes, itong light board ay commonly ginagamit sa pagbabakat. So, sa civil engineering, hindi naman ganun ka-illegal ang pagbabakat. So, maganda pa rin na meron ka nitong mga light boards na to. Although, hindi ko sinasuggest na bumili kayo nito kasi may kamahalan itong mga light boards na to. Meron din siyang iba't ibang sizes. Ito ay A5 na mas maliit sa lahat ng mga bond papers. And ito naman ay A3 na mas malaki sa lahat
lahat ng mga bond papers. Papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Itong mga light bulbs na to ay naka micro USB naman, so kailangan nyo ng micro USB cable na isasaksak sa kuryente. So sinaksak ko na siya ay meron siyang button dito. And itong specific na light bulb na to na nabili ko sa Shopee ay meron tatlong brightness. Ito yung una, pangalawa, and pangatlo. Ayan. So, pwede mo i-adjust yung brightness niya. Pwede mo na siyang gamitin and pwede mo ilagay yung mga guides na ipinakita ko sa inyo kanina. And, ayun, mas mapapadali na yung pagsusulat mo or pagbabakat mo gamit yung mga lightboards na to. So, ayun, hindi ko naman kayo pinipilit na gumamit ng mga ganitong lightboards, pero wag nyo naman gamitin yung screen ng laptop nyo sa pagbabakat. Last one sa mga gamit ng civil engineering students sa kanyang mga unang taon sa college ay ito. So, ito na yung pinaka nakikita natin sa mga engineering students or architecture students na dala-dala nila sa school. Kunin muna natin yung nasa loob niya, and ito ay ang T-square. So, buksan na natin siya. Ayan, ito yung kanyang pinaka-ruler, and ito naman yung kanyang parang basta yon. So, ito siya. Naka-plastic pa yun sa akin. And ang specific na brand na meron ako ay Rotring. Ayan. Kakabit mo lang to dito. And ayan, may T-square ka na. So, di ba ito yung nakikita natin sa internet na ginagamit ng mga engineering and architecture students, pero kagaya na sinabi ko sa inyo, isa mga unang taon mo lang sila sa college magagamit. Mahalaga tong T-square sa ating mga malalaking drawing plans or kapag nagda-drawing tayo sa mga malalaking papel. And para gamitin to, syempre ito ilalagay mo sa dulo ng table mo, and para maging hindi na siya gumalaw or talagang ma-sure mo na straight yung mga lines na maguguhit mo gamit itong T-square. For example, ayan, kunwari ito yung table mo and ito yung T-square mo. So, ito is ilalapag mo siya dito sa gilid para ma-sure mo na talagang naka 0 degrees itong linya na to kasi ito ay perfect 90 degrees. And ayun, pwede na kayo mag-guhit-guhit. So talaga napaka-useful itong T-square sa mga engineering students and architecture students. So meron ding chismis dito sa mga T-squares kung saan sobrang mahal daw sila. And guess what? Tama din yon. Itong T-square ay isa sa mga pinakamahal na gamit ng civil engineering students, and sa iba pang school is required na magkaroon ka ng T-square para sa mga freshmen. By the way, kaya pala hindi ko sinasabi yung presyo nitong mga gamit na to is nung 2019 ko pa nabili itong mga gamit na to, and sure ako na nagbago na yung mga presyo ng mga gamit na to ngayon 2021. And lastly, dito sa ating T-square, kailangan mo talaga siyang ingatan dahil bukod sa mahal siya is babasagin pa siya. Para siyang glass stick, and alam mo yun, sobrang sakit kapag nabasag or na-bend siya, ganyan. So, talagang dapat ingatan mo yung mga T-squares nyo. Next one ay yung ating canister o yung lagay ng ating mga plates. So, ang tawag dito ay canister, and may iba't iba din siyang sizes. Merong mas maliit dito, and meron ding mas malaki dito na yung parang tinatawag nga naming bazooka. Pinares ko na siya ng brand dun sa ating T-square, kaya Rotring din itong binili kong canister. So, ito siya. Ayan. Ayan, dito mo ilalagay yung mga plates mo. Ayan, may mga laman pa siyang plates ng nakaraan. Ayan. O, tama na. Pero again, sa mga unang taon mo lang magagamit tong canister na to kasi nga, hindi naman habang buhay is naka-manual ang plates ng civil engineering. Ngayon, dahil hassle naman na magdala ng mga ganito, so meron tayong nabibili na lalagyanan. So ito, lalagyan siya ng canister and T-square para, alam mo yun, madali na siya kasi isang bit-bitan na lang. So dito mo na ma-feel ang pagiging civil engineering students kasi may bit-bit ka ng ganito. So dito mo na ma-feel talaga na college ka na civil engineering student ka na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga gamit ng civil engineering student hanggang sa pag-graduate or maski hanggang sa magka-work na tayo. First one ay ang ating measuring tools, mga rulers, protractors, and triangles. So itong mga rulers na to, na simula elementary pa lang ay ginagamit natin hanggang high school, pati sa college ay ginagamit pa rin natin itong mga rulers na to. Hindi na talaga siya mawawala sa mga buhay natin bilang civil engineering students, so mahalaga na meron kayo ng mga to. Ginagamit siya sa mga drawing subjects natin, or sa mga fieldworks or laboratories natin, or maski meron ka lang gustong sukatin sa bahay nyo, talagang useful itong mga rulers na to. Next one sa mga gamit ng civil engineering students ay itong file organizer. Bakit kailangan natin ng gantong organizer? Kasi napakadaming mga papel sa buhay ng isang civil engineering students, and kailangan naka-organize yung mga yun para hindi tayo malito or hindi magkagulo kapag may hinahanap or meron tayong kailangan sa mga papel na yon. Itong organizer ay isa sa mga gamit ng civil engineering students na mostly nineneglect lang ng mga estudyante kasi hindi sila sanay na mag-organize sa mga files nila. Pero sinasabi ko sa inyo na mahalaga na meron tayong organizer na kagaya nito, na merong mga separators. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, merong separators na
para sa mga iba't ibang subjects, ganyan, para hindi kayo malito or hindi magkagulo yung mga files nyo. Marami kayong malalagay dito dahil sure na sure ako na sobrang daming papel na ma-accumulate nyo, lalo na sa mga unang taon mo sa civil engineering, and hanggang sa makagraduate ka is marami pa rin mga papeles sa buhay ng isang civil engineering student. Next one ay isa sa mga construction tools, which is ang metro. Ang metro ay isa sa mga pinakaunang construction tools na binibili ng isang civil engineering students, and ginagamit mo to mula first year hanggang fourth year and pati sa work. Mahalaga na meron kang personal na metro para anytime na kakailanganin mo siya, kakailanganin mo na magsukat or meron kang kailangan sukatin is meron ka ng sarili mong metro. And syempre, dahil matagal mo magagamit ang mga metro, bilhin mo na yung mamahalin or yung magandang quality and yung pinakamahaba na available. Next one na ginagamit sa mga construction ay ang ating construction gloves. Sa civil engineering, marami tayong mga fieldworks or laboratories, and hindi natin madi-deny na delikado talaga yung mga yun. So, kailangan meron tayong sariling construction gloves natin para maprotektahan ng kamay natin. Talagang gamit na gamit ko itong construction gloves na to, lalo na nung face-to-face pa, kung saan marami talaga kaming mga ginagawa. And doon ko nakita na talagang yung ibang kaklase ko talagang nagkakasugat-sugat na yung mga kamay nila kasi nga wala silang construction gloves. Kaya naman, mahalaga na meron kang construction gloves sa mga gamit mo. Next one na talaga namang napakahalaga sa mga civil engineering students, pero again is medyo nine-neglect siya or pinapabayaan na siya ng mga estudyante. At yun ay ang mga engineering books. Para sa akin, mahalaga na mag-invest tayo sa mga books na kagaya nito kasi pagdating sa board exam is hindi naman pwede na puro digital yung nire-review natin. Para sa akin, gusto ko pa rin yung talaga nahahawakan mo siya and hindi sasakit yung mata mo kapag nagre-review ka. Kaya naman, sinasuggest ko sa inyo na kagaya ko is mag-investing kayo sa mga libro na to. Huwag kayong magdalawang isip na bumili ng mga libro na to kahit yung iba sa kanila is talagang mahal kasi talaga namang nakakatulong or mahalaga to mga civil engineering books na to para sa inyo. Another reason kaya magandang bumili ng mga engineering books is yung iba dito is sila yung mga direct references ng mga professors natin. Second to the last is I think meron na kayo nito nung senior high school pa lang, ang ating best friend na scientific calculator. So best friend talaga ang tawag namin dito kasi ito makakapitan mo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa hirap ng buhay sa civil engineering. Literal na hindi ka mabubuhay kapag wala ka nitong scientific calculator na to. Talagang kailangan mo na meron kang sariling scientific calculator na maayos at maganda. Ginagamit namin ito halos araw-araw sa sobrang daming computation sa civil engineering, and mahalaga na pag-aralan mo din kung paano ba gamitin ang scientific calculator mo. Marami siyang mga techniques na pwedeng makatulong sa iyo na mapadali or mapabilis ang computations mo. And itong scientific calculator is talaga magiging parte na ng buhay mo, hindi lang bilang isang civil engineering students kundi bilang isang ganap na civil engineer. And lastly, sa pagbili ng scientific calculator, mahalaga na i-check mo kung ano yung required o yung pasok sa board exam. Kasi nag-iiba-iba yan kung ano yung required na scientific calculator sa board exam. So mahalaga na yung bibili mong scientific calculator is pasok dun sa kung ano yung required or kung ano lang yung pwede sa board exam. Last thing na kailangan mo bilang isang civil engineering students ay laptop. Laptop, di ba ang mahal-mahal niyan? Actually, yes. Pero, hindi natin madi-deny na talagang sobrang mahalaga ang magkakaroon ng laptop. Hindi lang sa civil engineering, hindi lang sa mga engineering courses, kundi sa lahat ng courses sa college. Hindi natin makakailan na talagang sobrang hirap na wala kang sariling laptop mo, wala kang magamit na computer mo para sa pag-aaral mo. Especially sa civil engineering students na meron pa tayong mga required na specifications para sa mga software na ginagamit natin sa school. And ngayon, ipa-flash ko kung ano yung mga specs na yon. So, ayan yung mga specs na kailangan ma-meet ng civil engineering students kapag bibili kayo ng laptop. And talagang sinasabi ko na mahalaga na magkaroon ka ng sarili mong laptop. Talagang specifically na laptop, hindi pwedeng desktop kasi laptop para madala mo sa school. Kasi meron tayong mga subjects na hindi man directly sabihin sa atin ng professor, pero talagang nagre-require siya ng laptop. And sobrang hirap na maka-catch up or makahabol kapag wala kang sariling gamit. Hindi lang naman laptop, kundi pati na rin yung mga gamit na sinabi ko pa sa video na to. And marami tayong paraan bilang civil engineering students para makabili ng laptop. Napakaraming mga scholarships na ino-offer kahit saan kung saan. Ito ay makakatulong sa atin hindi lang sa pagbili ng laptop kundi pati na rin sa pagsusustain ng pag-aaral natin sa college. Kaya naman sa pagdating ng pasukan, talagang dapat tina-target mo na makabili na ng laptop kasi napaka-useful talaga nito sa buhay mo bilang civil engineering students or generally bilang isang college student. And that's it for this video, guys. I hope marami kayo natutunan sa kung ano ba ang mga gamit ng civil engineering students or basically ano ba ang laman ng civil engineering starter pack. Feel free na maglagay ng questions or comments sa ating comment section and I'll try to respond to that as much as I can. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang pinakamahalaga talaga na meron dapat ang isang civil engineering students ay tibay ng loob.
mahalaga na meron kang tibay ng loob, mahalaga na strong ka, kasi talagang sobrang challenging ng civil engineering na course. Yun ang masasabi kong talagang halos pinaka-required sa isang civil engineering students, ang pagiging matatag, dahil talagang itetest ng civil engineering ang katatagan mo sa buhay. Lalo na ang ating mental health na dapat nating ingatan, lalo na kung meron tayong mga professor na talagang hindi mo maintindihan kung ano bang nangyari sa buhay nila at nagkakaganon sila. Kaya naman talagang dapat stay strong lang and stay mentally healthy. Hindi natin maiiwasan na maraming challenges sa isang buhay ng isang civil engineering students, from school to the environment to the professors and even sa ating bahay is meron pang mga challenges sa ating path bilang isang civil engineering student. Kaya naman dapat lagi lang kayo magpakatatag and lagi magdasal na someday ang lahat ng efforts mo ay maging worth it sa huli. That's it for this video, guys. I hope you like and share this video, and of course, don't forget to subscribe to my channel. Goodbye, guys. I am Slay, and see you, future civil engineers. Bye-bye!